only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only, let's sing, Lord, I believe. Lord, I believe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Lord, I believe. Pastor Chen, God bless. Lord, I All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sinong sumasampalataya sa gabing ito na may magagawa siya sa ating mga pangangailangan? Only believe all things are possible. Walang bagay na mahirap, walang bagay na hindi magagawa ang Diyos sa kanila na sumasampalataya. Tanging ang Diyos lamang, mga kapatid, ang siyang may magagawa sa ating mga pangangailangan. Katulad ng ating narinig sa isang pautuo ng ating kapatid Brother Joseph. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na may magagawa sa lahat ng bagay. Hindi ka nagkulang kailanman, o Diyos. Ikaw ay naging tapat sa iyong mga salita. Panginoon Diyos, muli kami ay lumalapit na may mababang puso at sumasampalataya. Minsan pa na Ikaw, Diyos, ay narito, kasama ka namin sa gabing ito, Diyos. Nakakilala at nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Aming Panginoon, ibinabalik sa iyo ang lahat ng mapulit pasalamat. Tunay, Ikaw ay patuloy na dumadakila, padakila ng padakila ang iyong mga gawa, O Diyos. Hindi namin nakikita na ito'y nagkulang. Hindi namin nakita ang iyong salita ay nagkulang kailanman. Kundi Ikaw ay laging may paraan, O Diyos, sa lahat ng bagay. Ang mga panalangin ay nakakarating sa iyong luklukan, O Diyos. Hallelujah. Ang mga pangailangan na ito, ang lahat ng bagay na aming kailangan, O Diyos, sa ikalalago pa ng aming pananampalataya, lahat ito, O Diyos, ay nalalaman mo sa bawat isa. Hindi mo hayaan ang bawat isa ay lubusang may bagsak, lubusang panghinaan ng loob. Ikaw ay meron pa ring salita na yung sinusugo sa bawat isa. You still, Lord God, send healing. You still send your word, hallelujah, para kami ay ibangon, itayo sa aming mga kalagayan sa panahon na hindi na namin kaya. May magagawa ka, O Diyos. May nagawa ka sa buhay namin. Hallelujah. Pinakilala mo, Panginoon, ang iyong biyaya ay sapat. Ang iyong salita ay patuloy na kumikilos sa uling mga araw na ito. Kaya naman, Panginoon, bayang sa iyong lahat ay may balikan lahat ng kapurihan at pasalamat. Sa gabi ito, tunay, hindi mo kami pinagkulang, hindi mo pinabayaan ang bawat isa. Sa aming mga kahinaan, Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Sa mga bagay ng mga pangailangan, Ikaw ang Diyos, the great provider of our needs, Lord. Sa aming mga kaisipan, naroon ka, O Diyos, upang magturo patuloy. Sa aming mga puso, nandun ka, O Diyos, upang ito'y itayo na isang, hallelujah, isang vessel ng iyong kalwalhatian, O Diyos, na patuloy kang mahayag sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Panginoon Diyos, ang gabing ito ay patuloy naming tinataas sa iyo. Patuloy kaming dumadalangin, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Diyos, at sumasampalataya. May magagawa ka sa gabing ito sa bawat isa. Meron kang kapangyarihan, meron kang salita, O Diyos,
minsan pa na iyong pagkakaloob ayon sa pananampalataya ng bawat isa. May you bless once again your word, Father God. Aming mga puso ay patuloy na linisin, patuloy kaming itayo, malakas, matibay, at isang kagalakan sa iyong Espiritu, O Diyos, ay muling maranasan namin sa gabing ito ang isang kagalakan, O Diyos, na hindi na maaalis sa iyong mga banal sa mga panahon na ito hanggang sa araw ng iyong pagbabalik, O Diyos, para sa iyong iglesia. Aking dalangin ng iyong mga salita, minsan pa ikaw mangusap, ikaw magpahayag, patuloy ka magturo sa amin, patuloy mo kaming itayo sa mga panahon na ito, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming pinagatiwala lamang sa iyo, tinadakila ka, tinataas ka, ang parangal ay sa iyo lamang sa gabing ito, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and say Amen. Natin palapakan sa Panginoon. Purihin ang Diyos, ang magandang gabi, ang pagbati sa bawat isa. Sa walang abala, let's read sa gabing ito sa ilang mga salita ng Diyos, sa aklat ng Daniel. The book of Daniel, atin balikan nilang mga bagay. Chapter 2, sa verse 27. Daniel chapter 2, verse 27. Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head upon your bed were these. As for you, O king, thoughts came to your mind while on your bed about what would come to pass after this. And he who reveals secrets has made known to you what will be. But as for me, this secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living, but for our sakes who make known the interpretation of the king, and that you may know the thoughts of your heart. Hanggang dyan lang muna. Can you say amen sa mga salita ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Lahat ay malay makaupo. Praise the Lord. Sa magandang gabi, muli ang pagbati sa bawat isa. Okay, so ilan lang tayo sa gabing ito. Sabalit, salamat sa biyaya ng Panginoon na patuloy na naglalagay ng kagalakan sa bawat isa. Salamat din sa ilang mga kapatid, sa ilang mga individual, at sa mga bago sa ating iglesia na patuloy na I believe na uuhaw sa mga salita ng Diyos. Ang Diyos sa magpala sa bawat isa at sa kanila na nasa tahanan, mga tahanan ngayon na naka-tune in. Okay. Wala ba tayong live stream ngayon, Brother Joel? Meron? Okay. So, ang ilan ay naka-tune in na lamang sa ating private live streaming. So, ang Diyos ang magpala sa ating mga kapatid na nasa kanyang mga tahanan. So, sa atin na nandito ngayon, ating sama-samang dulog ang mga prayer requests. At katulad ng ating mga narinig at nakita na, nalaman at naranasan na, meron pa ring Diyos na handang tumugon sa ating mga panalangin. Kaya ba'y sumasampalataya sa gabi ito, mga kapatid? Meron pa ring Diyos na gumagawa, Diyos na nakakaalam ng paraan kung paano iabot sa atin ang ating mga pangangailangan as long as tayo ay sumasampalataya at manatiling tatayo sa kaniyang mga salita. So sa gabi ito, nais kong puntahan ang ating paksa. Sa bago yun, ay nais ko lamang munang humingi muli ng prayer sa aming ligtas na travel this coming Friday. So this Friday morning, kami ay patungo sa Libmanan, sa Bicol, para sa 2 days fellowship.
Ang Diyos ang pala sa gawain doon sa pangunguna ng ating kapatid Brother Pastor Gerson. At sila ay nasa bago ng venue ngayon. Sila ay lumipat na sa isang bagong lugar na kanilang pinagtitipunan. Siguro mga 2 years na rin sila doon sa lugar na yon. Okay, so ang aming balik ay Monday na po. Tuesday, May 19. So, yung Monday morning ay meron din kami doon konting meeting ng mga pastors. Okay. So, sa gabi ito, nais kong balikan ang ilang mga bigyan ng karugtong ang ilang mga na pag-usapan natin about sa ating paksa na Daniel, a man of character in a Babylonian world. So ito ay panglima ng bahagi, part 5 ng ating paksa, Daniel, a man of character in a Babylonian world. Sa ating subtitle, the one who divulges secrets reveals what will happen. So kinuha ko yung ating subtitle sa verse 29. Kung ating babalikan, sabi dyan ni Daniel, "As for you, O king, while on your bed, your thoughts turn to what would take place in the future." So may mga bagay na gustong ipahayag ang Diyos sa panahon na yon nang ang Israel ay nasa captivity sa Babylon. At ang Diyos ay katulad ng pinakita sa mga sulat sa aklat ni Jeremiah na ang Diyos ay walang iniisip na masamang bagay sa bayan, kundi pawang mga mabuti at bigyan sila ng isang mabuting kawakasan o pag-asa sa dulo ng kanilang paglilingkod sa Diyos. So ito yung ating ibigyan ng pansin. It is, sabi diyan, "And he who reveals secrets has made known to you what will take place." The one who divulges secrets reveals what will happen. Katulad ni Daniel, tayo ay limitado lang din ang ating kakayahan to see yung mga bagay na mangyari sa hinaharap at kung ano pa yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating harapan, sa ating personal na mga buhay bilang mananampalataya. Pero sa gabing ito, sa ating paksa, ay gusto kong tingnan at ipakita sa inyo na ang Diyos ay meron siyang kakayahan para ipakita sa atin. At yan ang ginawa niya sa panahon ni Daniel para ipakita hindi lang sa bayan ng Israel, sa bayan ng Israel, kay Daniel, kundi maging sa katulad ng hari na si Nebuchadnezzar. Ang hari ay hindi naman believer of Jehovah, hindi siya mananampalataya ng Diyos ng Israel, pero isang bahagi ng gawa ng Diyos ay naranasan ng hari at yun ang magpahayag ang Diyos ng mga dakilang mga bagay. At ito ay makikita natin mga kapatid na hindi ibig sabihin na ang tao ay nakakita ng mga visions, dreams na may kinalaman sa plano ng Diyos. It doesn't mean na ang taong ito ay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may kakayahang gumamit ng vessel para kaniyang ipakita sa kaniyang mga hirang, like Daniel, kung ano yung mga plano ng Diyos sa mga panahon na darating. Isang biyaya, sabihin natin, no, isang opportunity, privilege, na ang hari ay magamit ng Diyos para ipakita ang mga bagay na ito. Pero dito, gusto ko munang tingnan, ang sabi diyan, it is He who reveals the deep and secret things. Sa verse 22. He knows what is in the darkness and the light dwells with Him. Pwede mong paki-flash yun, brother? Yung verse na yun. Ang Diyos ng bayan ng Israel ay, sabi diyan, siya yung nagre-reveal. Siya yung naghahayag ng mga
malalalim at mga sikretong bagay. Ang isang maganda rito mga kapatid ay hindi lang alam ng Diyos ang mga bagay na nangyari at nangyayari ngayon. Ang Diyos ay mayroon din siya kapangyarihang malaman at alam ng Diyos maging yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Ganon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos, He is all-sufficient God. The all-knowing God. Walang bagay na maililihim sa Kanya, walang bagay na maililihim tayo sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating past, alam ng Diyos ang ating present, at alam ng Diyos ang ating future. At nasa atin, kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Diyos, katulad ng karanasan ni Daniel. Anong karakter meron si Daniel sa panahon na ito na sila ay nasa Babylon? Habang sila ay nasa captivity, tunay ang Diyos ay hindi sila pinabayaan, hindi sila iniwan. Kung ang Diyos ay nagpahintult na sila ay mabihag ng Babylon, sa panahon na yun ay resulta na ng kanilang katigasan ng ulo. Yun ay resulta ng mga hindi nila pananampalataya sa Diyos. Yan ay binanggit ni Pablo because of their unbelief. Kaya mga kapatid, kapag meron tayong mga unbelief sa ating mga puso, ito ay merong mga consequences. Ibig sabihin, kapag hindi tayo lubos na sumasampalataya sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos, ay meron itong mga consequences sa hinaharap. Gayunpaman, ang Diyos ay totoong mabuti, ang Diyos ay totoong dakila siya sa kanyang bayan ng Israel. Kung paano siya ay dakila din sa atin, sa ating panahon, meron siyang kapangyarihan, meron siyang kakayahan para sabihin at ipakita at ipakilala ang mga bagay, hindi lamang sa kahapon, hindi lamang yung mga bagay ngayon. Kayang gawin ng Diyos at ipahayag sa iyo yung mga bagay na pwede pang mangyari bukas at sa mga panahon na darating, alang-alang sa kaniyang mga salita, alang-alang sa kaniyang mga pangako para sa bawat isa ng sumasampalataya. Sino sa inyo sumasampalataya sa gabing ito, mga kapatid? Na alam ng Diyos ang ating kalagayan ngayon. Pero mas magandang makita na alam ng Diyos ang pangailangan ko sa panahon ng bukas, sa mga panahon na darating. Meron na laging inilalaan ng mabubuting bagay ang Diyos. Meron na siya mga inihandang bagay para sa atin. Ang sabi niya, bago pa man kayo magsalita, alam ko na ang inyong mga pangailangan. Alam ng Diyos ang ating mga dalangin, ang ating mga pag-ibig sa Diyos. At ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ito'y bigyan daan sa ating kalagitnaan. Sino sa gabi ito ang mayroong mga panalangin, may mga prayer request? Mga pangangailangan, hindi lang materially, dapat hindi lang laging financial ang ating laging idinudulog, itinataas sa Diyos. Hindi lagi patungkol sa ating mga pangangailangang physical. Kaya nga lagi namin kayo ni-encourage, lagi namin kayo tinuturuan at dinadala sa kalooban ng Diyos. Panahon na para atin namang idalangin ang ating mga inner man. Sabi ng ating mensahe na last Wednesday. Dahil mula sa ating inner man, sabi ni Jesus, mula sa iyong kaloob-looban ay dadaloy ang saganang tubig ng buhay. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa mga panahong kasalukuyan, hindi na maalis sa atin ang kagalakan na galing sa Diyos. Hindi na maalis sa atin yung panampalataya na mayroon tayong nakita at mayroon tayong pinangahawakan na salita ng Diyos. At ito yung tumutulong sa atin para tayo ay itayo sa huling mga araw. Ito yung panampalataya na mayroon tayo sa ating panahon. Na ito yung ating pinagtatanggol, ito yung ating tinatayuan. Sabi ni John na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Walang anumang bagay na madumi sa harapan ng Diyos. Now, dito sa salitang deep, because ang ginamit dyan na word ay deep sa King James Version, it is He who reveals the deep and secret things. Sa Hebrew word na amik, it means profound. It means unsearchable. May mga bagay na masyadong malalim, profound, or mga bagay na hindi
hindi masyado o hindi kayang i-search, unsearchable. Hindi kayang unawain ng tao. Kaya kahit anong gawin pilit ng tao na solusyonan ng kaniyang buhay, wala sa ating makakagawa ng makakapag-produce ng kaligtasan na kailangan natin. Because ang sabi ng Biblia, lahat ay nahulog sa biyaya ng Diyos. Lahat ay hindi nakaabot sa biyaya ng Diyos. Lahat ay nangailangan ng Kristo sa buhay nila. Lahat tayo nangailangan ng kaligtasan na mula sa Diyos. At ang sabi ng kanyang salita, sumpay ng tao nagtitiwala sa kanyang bisig at laman. Ibig sabihin, hindi rin natin kayang iligtas ang ating sarili sa lahat ng kapahamakan. At yung mga panahon na darating, kung tayo ay nahihirapan ngayon, ang mga panahon na dating ay mas magiging malalim o magiging mas challenges sa ating panampalataya. Dahil patungo na tayo mga kapatid sa kabulukan ng sanlibutan. Patungo na tayo sa kawalan ng buong sanlibutan. Kaya ang ating pag-asa na lamang ay ang Diyos na kayang magpahayag ng kaniyang salita. So, ang ibig sabihin niyan is profound or unsearchable. At kung kayo ay agree sa part na ito, maraming mga bagay sa Scripture ang totoong malalim at hindi kayang unawain ng tao, but God can reveal. Sa panahon ni Daniel lang sila ay ma-captive. Maaaring ang bayan ng Israel ay ang mga nandoon sa pagkabihag ay maraming mga bagay na gustong malaman sa plano ng Diyos. At isa na rito yung kanilang kalayaan, how they will serve their God. Kaya nga naisulat yung mga awit, yung mga salita nagsabi how we can serve, we can worship the Lord sa isang foreign land, sa isang dako na hindi naman nila talaga lugar yun dahil sila ay under captivity. Ibig sabihin, nagdi-desire sila, nauuaw sila na makabalik sa Jerusalem. Nauuaw sila para malaman ang plano, makita pa ang gawa ng Diyos sa mga panahon na darating. Ibig sabihin, hindi sila like Daniel, no? Sa mga tawag niyan, yung mga tao ng Diyos na ginagamit para mapanatili ang panampalataya sa bayan ng Diyos, bagamat sila under captivity. Hindi sila umalis sa kalooban ng Diyos. Hindi sila lumayo sa salita ng Diyos. Hindi sila, tawag niyan, hindi sila nawala sa tama na paglakad ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, meron pa rin silang pag-asa at panampalataya na sila ay dadali ng Diyos ang araw pabalik doon sa Jerusalem. At yun yung mga scripture natin nabasa na ang Diyos ay totoong mayroong mabuting plano sa bayan ng Israel. So kahit mayroong mga bagay na profound or unsearchable, salamat meron pa rin Diyos na kayang magpahayag, mag-reveal. Kapag meron tayong hindi maunawaan na kalooban ng Diyos na makita mga bagay na too deep para sa atin, pero hintayin mo dahil merong Diyos na nangako, He shall reveal Himself. Magagawa niya ipakilala sa iyo ang kaniyang mga salita. Now, kung ating mabalikan sandali ang panahon ni Joseph sa Genesis chapter 37, it happens, nangyari doon sa panahon na yun na ang Diyos ay pinakita kay Joseph ang ilang mga bagay na mangyari in the future. Genesis 37 verse 5. Ating tingnan sandali mga kapatid. About the dreams of Joseph, na ang kanyang mga kapatid ay hindi ito maunawaan, hindi nila maintindihan kung ano yung bagay na ito. Ang sabi diyan, now Joseph had a dream, verse 5, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, please bear this dream, or hear this dream, which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field,
Then behold, my sheep arose and also stood upright, and indeed your sheep stood all around and bowed down to my sheep. And his brothers said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bow down to me. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. So dito sa karanasan ni Joseph ay pinakita na ng Diyos, partially in a dream, what will happen next sa buhay o sa tahanan o sa pamilya ng kanilang tahanan na si Joseph kasama ang kanilang tatay na si Jacob, ang kanilang sambahayan. Nagkaroon siya ng mga panalangin that is too deep to understand, that is very profound. At hindi ito maunawaan ng mga kapatid, hindi nila kayang tanggapin ang maibig sabihin. No? Maaring meron ng bagay na pwede silang nasisilip, nakikita, at hindi sila makapaniwala na sila ang magkakapatid ay magbabow down. Dahil yun ang pinapakita ng dreams. So hindi lang ma-imagine na someday mangyayari ang bagay nun. And we know the story. Dumating ang panahon, ang 7 years na tagutom at ang 7 years na sagana ng pagkain. At ginamit si Joseph sa Egypt para gawin ang bagay na yon. So marami mga bagay na maaring hindi agad natin maintindihan, but there is God that can reveal those things. May mga bagay na mahirap unawain. Kaya nga sabi doon sa ating binasa, ang father ni Joseph, bagamat hindi rin siya makapaniwala, he kept it in his heart. Niniwala ako, si Jacob ay iningatan ang mga salitang ito na masyadong malalim. Pero dumating ang panahon, fast forward tayo, nakita ni Joseph, sabi niya, yung mga bagay pala na parang pangit sa ating paningin, meron palang mabuting bagay na gagawin ang Diyos. Di ba? Ibig sabihin, may mga bagay na nangyari sa ating buhay na minsan di natin maintindihan. Maraming pagluha, sabi nga kanina, maraming trials, maraming mga fairy trials, sabi ni Peter. Maaring ngayon, hindi mo maintindihan, pero ingatan mo ang salita ng Diyos because God can reveal this to you. Meron palang mga bagay na inihahanda na ang Diyos sa hinaharap at makikita mo yung sarili, isa ka sa mananagumpay sa mga panahon na iyon. So hindi rin ito isang maliit na bagay sa panahon ni Joseph. Pinakita rin dyan that God can divulge. Divulge mean can reveal, can open. God can open secrets. So meron na siyang ginagawang paunang pagpapahayag sa mga bagay na kaniyang plano sa buhay ng kaniyang mga hirang. Now, kung babalikan natin sandali yung karanasan ng Haring Nebuchadnezzar, dun sa ating mga unang pinaksa, sa unang mga part. Balikan natin ang verse 26. Sabi diyan, the king said to Daniel, whose name was Belteshazzar, sabi diyan, are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation? Kung maalala niyo, di ba, sabi doon sa mga unang part, sa unang part ng verse ng chapter 2, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, hindi niya ma-recall, hindi niya matawag niyan, hindi niya mabalikan kung ano talaga yung panaginip niya. Hindi niya alam kung ano yung mismong panaginip. Kaya nga nahirapan siyang ikwento, tawag niyan, sabihin sa kanyang mga tao, sa kanyang mga tauhan. Pero dito makikita natin, hindi lamang yung dream ang pinakita ng Diyos kay Daniel, kundi kasama na yung interpretation. Dahil ang problema lang noon ni Nebuchadnezzar ay yung dream, hindi niya kayang i-recall. Of course,
Andun din ang kanya desire na makita ang interpretation. Pero pinakita dito kay Daniel, sabi sa verse 27 sa ating text, ating balikan. Sa verse 27, sabi ni Daniel, the secret which the king has demanded. Nagdemand ang hari doon sa mga wise men, sa mga astrologers, sa mga magician, sa mga soothsayers. Walang sino man dito ni isa nakapagpahayag. Alam ng Diyos ang tamang channel kapag siya ay magre-reveal. Ang sabi sa aklat ni Amos, walang ibang magagawa ang Diyos kundi ipahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ibig sabihin, hindi ang Diyos basta-basta nagre-reveal sa kanino man. Bagamat sabi nga sa inyo kayo na pwedeng gumamit ang Diyos like Nebuchadnezzar para ipakita ang mga plano. Pero kung pag-uusapan ang pagpapahayag, walang mga soothsayer, walang mga wise men, walang mga tao sa lupa, kundi Daniel, si Daniel na lingkod ng Diyos ang binigyan ng biyaya to see and to understand the dreams of the king. Sa verse 28, he declares, there is a God in heaven who reveals secrets. Mga kapatid, nais ko rin sabihin sa inyo sa gabing ito, may Diyos tayo na pinaglilingkuran na kayang magpahayag ng mga lihim, ng mga plano ng Diyos, mabubuting plano sa ating pananampalataya. Kaya nga, isa rin ako sa naghagala sa mga panahon na ito, mga kapatid. Nagpapatuloy ang ganitong mga gawain, ang mga pananalangin, ang mga prayer meetings. Dapat nating maintindihan at maunawaan, mahalaga yung bahaging ito na meron tayong naririnig na salita ng Diyos. Dahil meron pang gustong ipahayag ang Diyos sa ating kalagitnaan, meron pa siyang gustong abutin sa inyo. May mga bagay pa na hindi tayo naunawaan na kailangan natin maintindihan sa truth sa ating panahon. Kaya nga sabi ng lingkod ng Diyos, William Branham, na kung mga lagnat pa nga lang, mga ordinaryong sakit ay hindi natin kaya agad. Hindi natin minsan makayanan, sabayin, i-review ang mga bagay na ito. Gaano pa yung transformation of this body from corruption into corruption? So anong pananampalataya, anong uri pananampalataya dadalhin ng iglesia sa panahon na yun, sa panahon ng transformation, ng changing of this vile body? Anong uri ng pananampalataya? Pero sabi nga ni Paul, from glory to glory. Kapag ang Diyos ay nagre-reveal at patuloy na nagpapahayag, mas marami at mas nakikita nating malinaw ang mga plano ng Diyos ay naharap. Sabi ni Paul na ang ating mga pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Itong mga ginagawa natin na pabalik-balik tayo sa mga prayer meeting, hindi ito mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. Magpatuloy tayong dumalangin, magpatuloy tayong humibig sa Diyos, humingi ng karunungan, kaalaman, at ipakita pa sa atin ang mabuting plano niya sa hinaharap. Hanggang sa ating maabot ang kasakdalan sa panahon na ito. Dahil dyan ay pinakita, sabi ni Daniel, there is a God in heaven who reveals secrets. And sabi dyan, He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your heads upon your bed were this. As for you, O king, thoughts came to your mind while on your bed about what would come to pass after this. And He who reveals secrets has made known to you what will be. Kung ano yung mga bagay na mangyari sa future. So what is the dream? Sabi sa verse 31, you, O king, ating tuloy, were watching and behold, there was a single great statue. That statue which was large and of extraordinary radiance. Malaki at may pambihirang ningning yung imahe na yun, yung statue na yun. Was standing in front of you. So ito pinapakita ni Daniel yung dream. Kung ano yung napanaginipan ng Haring Nebuchadnezzar. And its appearance was awesome. The head of the statue was made of fine gold, its chest and its arms of silver.
its belly and its thighs of bronze, its legs of iron, and its feet partly of iron and partly of clay. Verse 34, you continue watching until a stone was broken off without hands, and it struck the statue on its feet of iron and clay, and crushed them. Sa atin na mga tagal na sa mensahe, alam na natin ang ating mga binabasa. Binabalikan na lamang natin for the sake sa mga bago sa iglesia. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed to pieces all at the same time, and they were like chaff from the summer threshing floors. And the wind carried them away, so that not a trace of them was found. But the stone that struck the statue became a great mountain and filled the entire earth. Pagdating sa verse 36, andito yung interpretation na pinakita ng Diyos kay Daniel. This was the dream, and now we will tell its interpretation before the king. You, O king, are the king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, the strength, and the honor. So pinapakita rito yung kapangyarihan ng Babylon. Kung gaano kalakas, kamighty ang kaharian na ito. And wherever the sons of mankind lived, or the animals of the field, of the birds of the sky, He has handed them over to you and has made you ruler over them all. At ang sabi dyan ni Daniel, you are the head of gold. So yung Babylon, yung head na gawa sa gold, dun sa imahe, dun sa statue, ay pinapakita dyan sa dream na ang Babylon ang siyang ulo ng imahe. You are the head of gold. Verse 39, and after you, pagkatapos ng kaharian na ito, another kingdom will arise inferior to you. So as we know the history, pumasok yung pangalawang kaharian na Medo-Persia. Then another third kingdom of bronze, which will rule over all the earth. So matatapos yung paghahari ng Babylon, dating ang Medo-Persia, and then pagkatapos ito, papasok din sa tamang panahon, ang Greece. Yung third kingdom na gawa sa bronze, yung bahaging bronze, which will rule over all the earth. Pagdating sa verse 40, sabi dyan, then there will be a fourth kingdom as strong as iron. So as we know, ito na yung panahon ng Rome, paghahari ng Rome sa mga panahon na yan. Just as iron smashes and crushes everything, so like iron that crushes, it is mass and crush all these things. So, bilang kanyang karakteristik ay gawa sa bakal, ang kaharian nito ay kayang magbuwasak, sabi diyan, kayang gumiba, like iron that crushes, kayang mag-destroy ng mga bagay. At sabi diyan, and in that you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, it will be a divided kingdom. Kung ating babalikan mga padalang history, pagdating ng 10th century, nahati ang Holy Roman Empire. Ang Roman Catholic Church sa west, na bahagi, at ang Eastern Orthodox Church sa part ng east. But it will be, sabi diyan, but it will have within it some of the toughness of iron, since you saw the iron mixed with common clay. And just as the toes of the feet were partly of iron and partly of pottery, so some of the kingdom will be strong and part of it will be fragile. So dahil yung paa ay partly bakal at partly clay, ang sabi diyan sa pinakita na interpretation kay Daniel, ang isang bahagi ay malakas, ang isang bahagi ng kaharian ay mahina. In that you saw the iron mixed with common clay. They will combine with one another and their descendants, but they will not adhere to one another, just as iron does not combine with pottery. So ano yung nakita ni Daniel sa dream ng Haring Nebuchadnezzar? Ang nakita ni Daniel ay ang 4 great kingdoms of the ancient world
At ito ina-identify mga kapatid, biblically and historically, ito ay ang Babylon, Medo-Persia, yung Persian Empire na tinatawag, yung Greece at ang Rome. Ito yung apat na malaking kaharian na lilitaw. Nagpasimula sa panahon ng Babylon, ang bayan ng Diyos ay in captivity. And these empires ay magkakaroon ng domination over all the earth, or sabihin natin, yung partly east and west world. At mula 600 BC hanggang 400 CE or current era. Ganun kalayo o ganun katagal ganun yung panahon na nasakop ng apat na kingdom ito sa panahon na dumaan ang panahon na ito mula sa panahon ng Babylon. Kung titignan niyo mga kapatid, at the span of almost 1,000 years, so magkakaroon ng tinatawag na successive ruling powers mula sa Babylon. Papasok ang Medo-Persia, ang Greece, at ang Rome. And at the span of almost 1,000 years, ganoon po katagal magro-rule itong apat na great kingdoms na nakita ni Daniel. O pinakita ng Diyos kay Daniel sa panaginip ng Haring Nebuchadnezzar. Kung atin titignan sa ang background, ang Babylon ay nagsimula 605 BC. At ito'y tumagal hanggang 454 BC. So that is 151 years ruling sa panahon na yon. So napakahaba at napakatagal mga kapatid. Represented as the head of gold, it was a major power center known for rulers like Nebuchadnezzar. So within 151 years, doon nakapalood yung 70 years captivity ng Israel sa panahon na sila ay nabihag ng Babylon. Noong 524, nabihag ang Judah. So doon nagsimula yung 70 years captivity. From 524 BC ay nabihag ang Judah. Kasama dyan sila Daniel at yung 3 Hebrew brothers sa panahon na yon. And then pagtapos ng Babylon, pumasok ang Medo-Persia, approximately 454 to 331, and that is 123 years. So napakahaba, napakatagal ng kaniyang ruling. Recognized for uniting the Medes and Persians under leaders like Cyrus the Great, acting as a massive, stable empire. After niyan, pumasok ang Greece, approximately 331 BC hanggang 168 BC. So ito medyo mas mahaba-haba doon sa unang tatlo. In the span of 163 years ruling sa panahon na ito ay naghari sa ibabaw ng lupa. Established by Alexander the Great, this empire replaced the Persians spanning from Europe to Asia. So there is Babylon, there's Medo-Persia, and there's Greece, and there is Rome. Ang Rome ay kinikonsider as 27 BC nagsimula. Pero according sa history, ang Rome ay nag-i-exist na even sa panahon ng Babylon. Pero sa panahon na yon, hindi pa sila nag-ahari sa ibabaw ng lupa, pero sila ay nag-exist na, nagsimula na. Dahil ang Rome was founded in 753 BC. At samantalang ang Babylon ay nagsimula lang noong 605 BC. So napasimula ng Rome 753 BC, according to Roman legend, Romulus was the founder of the first king of Rome, establishing the Roman kingdom. Bagamat hindi pa sila malakas sa panahon na yun, dahil papasok pa yung Babylon, na siyang makapangyarihan sa panahon na nabiyag sila Daniel. Pero ang Rome ay nag-i-exist na. Pero ito ay nagpasimulang lumitaw, lumakas, at dumating sa panahon, 59 BC, dumating itong si Julius Caesar, na tinatawag na consul sa panahon na yun, or diplomat. Pero pagpasok ng 27 BC, so ilang taon na lang bago kay Kristo, ay dumating itong si Augustus. 27 BC to 14 CE, reign of Augustus the first, siya yung kauna-unahang Roman Empire. So doon lang talaga
na-establish itong empire ng Roman sa panahon ni Augustus. Pero matagal na nandiyan ang Rome, nag-exist na, hindi lang sila, kumbaga hindi pa sila yung nasa dominant na kaharian sa panahon na yun. So ang Rome, approximately start 27 before Christ. Gaano katagal nanatili itong empire na ito? From 27 BC to 476 AD. That is around 503 years. So halos kalahating millennium, di ba? 500 years, almost 500 years. So ang Rome, the fourth kingdom which conquered the Greek successor states and Mediterranean basin, often considered the most powerful ancient entity. So from 27 to 426 AD, yun yung tinatawag na Imperial Rome, na ang nag-rule dyan ay ang mga emperor. Pero pagkatapos ng beyond 476 AD, 476 AD, from 5th to 6th century, doon lumitaw ang tinatawag na paglitaw ng mga pope sa Rome. So as we know the history, from Roman Empire, ang Rome ay naging Holy Roman Empire because sa panahon na yan, dumating ang mga papa or na-establish ang papa ng Roma sa panahon na yan, 5th to 6th century, following the fall of the Western Roman Empire, the Pope filled the power vacuum, acting as the primary authority in the Rome. So, bumagsak na ang empire ng Romans sa panahon na yan. At ang pumalit ay ang Papa ng Roma, ang papacy. So siya ay mula sa empire, siya ngayon ay pumapasok sa tinatawag na religious empire. So as we know the history, no, hindi natin punta ng ibang mga details. But yun yung pinapakita sa history sa panahon ng ang Rome ay naging dominant sa panahon na yun. So ano makikita natin dyan sa dream ng Haring Nebuchadnezzar? Kung babalikan natin yung verse 31, balik tayo sa Daniel 2 verse 31. So tingnan nyo mabuti ha, yung image na yun, na gold ang ulo, ang chest ay bronze, silver ang hita, at ang mapa ay partly clay and iron, ay nag-i-expand siya. Nag-dominate yung 4 kingdoms around 400 to 600. Almost 1,000 years. Nag-rule sa ibabaw ng lupa. Bakit nangyari yun? Or tawag niyan, ano yung pinakita ng Diyos kay Daniel? Sabi sa verse 31, sabi niyan, O King, sawest and behold a great image. This great image whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. So yung description ng image is excellent and terrible. Dahil nga ito ay maghahari, mag-rule for almost 1,000 years sa ibabaw ng lupa. It is excellent, tinawag siyang excellent and terrible because ang pinapakita ng image is ang kanyang ma-cover is yung whole period ng kanyang pagiging dominant sa ibabaw ng sanlibutan. At nagsimula nga yan sa panahon ng Babylon nang ang bayan ng Israel ay ibihag sa panahon ng captivity. Walang nagawa ang bayan ng Israel kundi sila ay tawag niyan dalhing bihag sila sa Babylon. Wala silang kakayahan to resist. Dahil nga ang Diyos ang nagpahintulot. Ang Diyos ang naglagay ng isang kapangyarihan sa harapan ng bayan ng Israel na hindi nila kayang takasan ang mga panahon na yun, and therefore they were being in captive. Pero sa panahon na sila ay nasa captivity, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay Diyos na buhay na Diyos. Because even in their captivity, hindi sila iniwan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap kay Daniel. Ang Diyos ay nagpapadala pa rin ng mensahe sa bayan ng Israel. Ang Diyos na makapangyarihan ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. You see? Kaya kahit tayo mayroong mga karanasaang mabibigat, unsearchable, unfathomable,
Hindi siya madaling bagay. Huwag mong kalimutan, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos ng wisdom. Hindi ka hayaan na ikaw ay lubusang panghinaan ng loob. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. At ganun yung character mayroon si Daniel. He is just waiting. May gagawin ng Diyos. Buhay ang Diyos ng aming mga magulang na nangako. Ang sabi ng ating inawit kanina, we will marching to Zion. Ang Diyos ay mayroong gagawin sa mga panahon na darating. Ang sabi niya, wala akong inisip na anumang masama para sa inyo, kundi pawang mabubuting mga bagay. So ano pinapakita ng image? It is an excellent and terrible thing because it covers the whole periods mula dun sa 605 BC down to 476 AD. Total of 1,081 years na pagiging dominant ng four kingdoms. So yung excellent dyan sa Hebrew word is exceedingly great. Yung terrible naman sa Hebrew word, to fear or be formidable. Formidable means mabigat. Yung kaniyang dating. Hindi kayang tingnan ng isang ordinaryong tao. But Daniel, because Daniel ay kinakasangkapan ng Espiritu ng Diyos at ang Diyos ay nasa kanya, sumasama ang Diyos sa kanyang mga panalangin, sa kanyang mga daing, sa kanyang mga desire. Alam ni Daniel kung paano harapin itong great, itong excellent and terrible thing na pinakita ng Diyos kay Haring Nebuchadnezzar. At wala siyang magawa kundi sabihin kung ano yung laman ng panaginip na ito. Kaya kapag ito doon sa verse 29, sabi doon ating balikan, He who reveals secrets. Sabi ni Daniel sa hari, may Diyos na kayang ipakilala, ipahayag ang bagay na ito, o hari. Sabi diyan, has made known to you, He who reveals secrets has made known to you what will take place. Niniwala ko, ito naging isang malaking bagay sa harapan ng hari. Ang hari ay nakilos ng great image. Because maaaring iniisip niya, hindi lang pala ako ang maghahari sa ibaba ng lupa. Mayroon pa pala mga darating na mga kaharian. Greater than my kingdom. So isang napakagandang bagay mga kapatid, ang pinapakita rito, hindi naman natin pupunta ng maraming mga details. Pero sa gabing ito, like Daniel, ako'y sumasampalataya, ang Diyos ni Daniel ay Diyos natin sa ating panahon. Do you believe, church? Ang Diyos na ito ay may kakayahang pa rin mag-divulge, mag-reveal. What will take place on the next year, on the next month, sa mga panahon pa na darating? Mayroon tayong panampalataya that the church will be greater than what we are kahapon. Because ang sabi ni Paul, from glory to glory, ang Diyos ay kumikilos. Padakila ng padakila ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. At ang sabi ng ating kapatid Barbanam, ang Diyos ay nakatali sa kanyang mga pangako. Ibig sabihin, hindi siya lalayo sa kanyang mga mabubuting plano. Hindi siya lalayo sa kanyang mga itinakda ng mga panahon. Hindi kayang baguhin, hindi kayang i-reverse ng haring King Nebuchadnezzar kung ano yung pinakita ng Diyos. Because ang sabi doon, ating balikan ang ating text. Anong sabi dyan? Verse 30. Na ang sabi doon, ang panaginip o ang kahulugan ay ito ay tiyak. Ang salita ay tiyak, ang sabi doon. So kung inyo makikita yung verse na yan, ang overlook ko. Nakita rin niyo? Verse. Okay, so hanapin ko lang ha, sandali. 37? Oh, sorry. Nasa bandang 40, ano na yun? 40, sorry.
Sige, tulungan niyo lang maganap. Dahil maganda yung verse na yan. Okay, verse 45. Sabi diyan, the dream is certain and its interpretation is sure. So hindi nagkakamali ang Diyos. Ang Diyos ni Daniel ay tapat na Diyos. Ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay tapat na Diyos. Hindi siya magkakamali ng mabuting plano para sa iyo. Ang pagtawag sa atin ay isang mataas na pagtawag, sabi ni Paul. Sabi ni Pablo, inyong panghawakang matibay ang inyong calling. Because tayo ay tinawag sa isang mataas na pagtawag. Hindi na mababago ang mabuting gawa ng Diyos at plano sa buhay ng Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ano man ang mabuting plano ng Diyos, pangyayarihin niya para sa iyo. Manatili ka lamang sa kanyang salita, manatili ka na may pananampalataya. Huwag ka mag-alilangan sa pangako ng Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi lalayo sa kanyang salita. Ang Diyos, sabi sa Deuteronomy, ay hindi katulad ng tao na magsisinungaling siya o siya ay makalimot sa kanyang pangako. Ang Diyos ay tutupad. The dream, sabi diyan, the dream is, sabi doon, ang panaginip ay tiyak. Sorry. The dream is certain and its interpretation is sure. Ibig sabihin, hindi na ito mababago. Kahit anong gawin ng tao, ito na yung pinakita ng Diyos. Ito na yung pinakilala ng Diyos, pinahid ng Diyos kay Daniel sa mga panahon na yan. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, ang ilang mga kaisipan about the character of Daniel, ay makikita natin sa bahagi ito na si Daniel ay hindi siya lumayo o hindi siya nagmadali sa pagsasalita sa Haring Nebuchadnezzar. Nagpaubaya siya sa karunungan ng Diyos. Hindi niya pinangunahan ang plano ng Diyos ay naharap. Isang magandang karakter na dapat natin tingnan. Huwag tayo magmadali sa mga plano ng Diyos. Lagi nating hintayin at ipaubaya sa karunungan ng Diyos na mayroong mas magagawa kaysa sa ating mga kakayahan, mga kapatid. Sa panahon ng mga pangangailangan, sa panahon ng mga kagipitan, mga karamdaman, ipaubaya natin, may paraan lagi ang Diyos. He has 1,000 ways para gawin ito sa atin. At hindi katulad natin na tayo ay minsan ay natataranta na at nawawala na ng pag-asa. The only thing that we can do is to cry out, to pray, dumalangin sa Diyos na may magagawa. Because sabi ng kanyang scripture, sa kanyang salita, all things are possible, only believed. Sa gabing ito, mayroon ba tayong mga kabigatan? Only believe, all things are possible. Mayroon ba tayong mga pangailangan? All things are possible. Huwag tayo magmadali. May Diyos na marunong, may matalinong Diyos. Anong ginawa ni Daniel? He trusted his God. And he recognized the mighty works of God. Because even before this time na sila ay in captivity, marami ng kasulatan o marami ng salitaan Diyos na dumating or marami ng nagpapatotoo na ginawa ng Diyos. Hindi ba't ang Diyos ng bayan ang siyang sumama mula sa pagkaalipin hanggang sa Promised Land? We can read it so many verses sa salita ng Diyos. Hindi ba siya ang Diyos na naghawi ng dagat na pula upang ang bayan ay makatawid? Upang sila ay itakas sa mga kaaway. Hindi ba ang Diyos ang nagpakain sa bayan? Tuwing umaga, laging mayroong mana, mayroong makakain ng bayan ng Diyos. Hindi ba't ang Diyos ang nagpainom sa bayan na nauuhaw? Only believe all things are possible. May magagawa ang Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. At ang Diyos na naghanda ng bukas para sa iyo, ang sabi niya, huwag mong hayaan na ikaw ay mag-alala, mabalisa sa mga araw. Hayaan ang araw ang mabalisa sa iyong mga pangangailangan. Because ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. So this is the character of Daniel. Hindi siya nagmadali, hindi niya hinayaan na siya ay maunahan ng kanyang emotion. He recognized the works na mayroong gagawin ng Diyos. And Daniel remains
with God's wisdom. Hindi siya lumayo sa karunungan ng Diyos. We can read Romans chapter 11, ating tingnan sandali. Romans 11 verse 33, sabi dyan ni Paul, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and sabi dyan, and the knowledge of God." Do you believe it, church? Kayo ba'y sumasampalataya riyan, mga kapatids? "How unsearchable are His judgments and His ways, past finding out." So bakit ganito pinakita ni Paul ang karunungan ng Diyos? Hindi malirit. Ang karunungan ng Diyos ay hindi, o sabi niya, napakayaman ng karunungan ng Diyos. Ng kanyang kaalaman, hindi, sabi niya, di matingkalang mga hatol. Minsan di natin maunawaan how God judges things. How God handles things sa buhay natin. Paano ang Diyos nagpo-produce? Paano ang Diyos gumagawa para sa iyong mga panalangin? Paano ang Diyos nagpo-provide? Paano ang Diyos hawiin ang mga ulap sa iyong harapan para ikaw ay makapagpatuloy? Sometimes, those things are unsearchable. Pero ang Diyos na tumawag sa iyo ay Diyos na kayang mag-reveal. Hallelujah! Gaano man kalalim ang isang bagay, may magagawa ang Diyos para salitain sa iyo, para sabihin sa iyo. Ang Diyos ay saganang biyaya. Ang Diyos ay nagmamayari ng langit at lupa. Ang Diyos ang nag-create ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang gumawa ng bagay na ito na yung mga pangangailangan. And even yung ating kaligtasan, ang Diyos ang gumawa ng bagay na ito sa magitan ni Kristo. Sabi ni Paul, He became the righteousness. And, sabi niya, sabi doon, and wisdom. Christ became our righteousness and wisdom. Kaya kung wala si Kristo sa buhay natin, huwag tayong umasa na meron tayong kakayahan maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Kahit nga yung paglilingkod na ito na ating ginagawa, this is unsearchable thing sa mga tao. Kaya nga sabi ni Paul, ito yung mga kamangmangan sa hindi sumasampalataya. Itong mga ganitong gawa, itong mga pagkakatipon, itong mga pananalangin, itong panampalataya nito ay kamangmangan sa mga tao. Pero sabi ni Paul, ito ay kapangyarihan para sa inyo. Ang krus, ang biyaya ay karunungan at katuwiran at kapangyarihan para sa inyo. So hindi ito isang bagay lamang na kung ating titingnan ay maliit sa paningin. Pinagpala ng Diyos ang kaniyang bayan, ang bayan ng Israel. In all wisdom, in all knowledge, sa mga kaisipan, sa mga plano ng Diyos. And that's why, balik tayo sa chapter 2 ng Daniel, verse 20. Si Daniel ay nagpuri sa Diyos, sabi diyan, "May the name of God be blessed forever and ever, for wisdom and power belong to Him. It is He who changes the times and the periods." Magkakaroon talaga ng pagbabago sa bawat panahon. He removes kings and appoints kings. He gives wisdom to the wise men and knowledge to people of understanding. Kung tayo ay tumanggap ng karunungan mula sa Diyos, magpuri ka, magpasalamat ka, hindi mo ito tatanggapin kung hindi ang Diyos na lugod at hindi ang Diyos ang gumawa nito para sa iyo. Ang Diyos na marunong, ang Diyos na matalino ay meron siyang inihanda na mabuting bagay para sa iyo dahil meron siyang gustong ipahayag o ipakilala na mabuting plano para sa iyo. It is He who reveals the profound and hidden things. He knows what is in the darkness, and the light dwells in Him. Verse 23, "To you, God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and power. Even now you have made known to me what we requested of you, for you have made known to us the king's matter." Walang bagay na mahirap sa Diyos kung ano yung idinalangin ni Daniel in his prayer kasama yung 3 Hebrew brothers. Ang Diyos ay nag-grant ng wisdom to understand. Sino ba si Daniel? Sino ba tayo para ipaalam ng Diyos ang kanyang mabuting plano sa huling mga araw na ito? Sino ba tayo para makakilala at makaunawa
na ito pala yung pagkatawag na mayroon tayo. It is a higher calling. Ang Diyos ay dadaling ka into a higher place. Ang sabi ng awit, tayo ay nagdi-desire, tayo ay nananalangin, na tayo ay na ating maabot ang higher place, ang higher grounds. Dahil doon sa higher grounds, nandoon ang buong kagayakan ng Diyos. Nandoon yung kabanalan ng Diyos. Sa ibabaw ng lupa, maraming mga kabigatan, maraming mga pagluha, maraming mga tiisin. Pero doon sa higher ground, doon sa kanyang presensya ay mayroon kapahingahan, mayroong katiyakan sa mga panahon na ito. And God can reveal. Kaya niya ipakilala sa atin. Kaya ang sabi ni John, di ba? Wala tayong gagawin kundi magbulay-bulay or, sabi doon, comfort one another with these words. Ano man ang salita na dumating sa iyo, ano man ang pinakilala ng Diyos sa iyong pagtawag, sa iyong kalagayan ngayon, ano man ang inyong mga panalangin, gaano man ito kabigat, kahirap, marami na tayong iniyak, iniluha, may Diyos na kayang magpahayag ng mga bagay na ito. At kaya niyang gawin ang isang bagay na tila pangit sa atin. Kayang gawin ng Diyos na ito isang mabuting bagay sa kaniyang harapan. Isama pa natin yung pagpapahayag na ginawa ng Diyos patungkol sa isang kaharian that never be destroyed. Verse 44, ating tingnan mga kapatid. Pagkatapos ipakita yung mga kaharian na magiging dakila in the span of 1,000 years. Maaaring si Haring Nabucodonosor ay hindi na siya nag-care, no? After his kingdom. At ang kaniyang kaharian na lamang, yung kaniyang parang tinitingnan in its glory, in its splendor. Because wala pa naman, hindi naman nila alam kung ano talaga mangyari in the future. Kundi pinakita lang, these are kingdoms will rise after kingdoms. Pero meron isang bahagi rito na pinakita ng Diyos kay Daniel na masabi ko, ito yung mahalagang bagay na ipinakita sa panaginip. Verse 44, ating puntahan. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. You know that kingdom, mga batid? Kaharian ng Diyos. That kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms. Kahit pag-gaano maghari itong mga kaharian na ito, mayroong isang kaharian sa langit na kayang magpatapos, na kayang magwasak. It will crush and put an end to all these kingdoms. Walang kaharian sa ibang lupa na manatili hanggang sa dulo. Pero mayroong pinakilala ang Diyos kay Daniel, there is a kingdom of heaven. Sabi diyan, but it will itself endure forever. Just as you saw that a stone was broken off from the mountain without hands, and that it crushed the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold. The great God has made known to the king what will take place in the future. So the dream is certain and its interpretation is sure or trustworthy. So tingnan niyo mga kapatid. So hindi lang pinakita yung buong panahon ng 4 kingdoms. Pero isang bagay na ginawa ng Diyos na laman ng panaginip ng Haring Nabucodonosor na pinakita kay Daniel, may isang kaharian na ang Diyos ang mag-i-establish. Mayroong mga lilitaw ng mga kaharian, 4 great kingdoms. They will reign for 1,000 years, almost 1,000 years. Pero darating ang panahon, God will set His own kingdom. Na kung sa mga panahon nakalipas, ang mga kaharian na ito ay nagdomina sa buhay ng mga tao, ng mga maraming tao, umalipin sa maraming mga tao. They conquer the lands, they conquer their lives. Sila ay tinuruan ng maraming mga bagay, lalo na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And all these, tawag niyan, mga kasanayan, mga traditions, or mga bagay na
na itinuro ng mga tao ng mga gawa ng mga hintil, ng mga pagan sa mga panahon na yon. Pero there will come a time na may Diyos sa langit na kanyang i-establish ang kanyang kingdom. Punta natin ng Psalms chapter 89. Psalms chapter 89. Verse 1. Verse 1, sabi dyan, I will sing of the mercies of the Lord forever. Yan ba yung ating ginagawa sa mga panahon na ito, mga kapatid? Inaawit natin ang kahabagan ng Diyos na tumawag sa atin. Purihin ang Diyos na nagre-reveal ng kanyang mga salita. Hallelujah. With my mouth will I make known your faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Your faithfulness you shall establish in the very heavens. I have made a covenant with my chosen. It speaks of the Christ, the Messiah. I have made a covenant with my chosen. I have sworn to my servant David, your seed I will establish forever. So ito ay prophecy patungkol kay Kristo. And build up your throne to all generation. There will come a time, may darating na isang kaharian, it will never be destroyed. Ang four kingdoms ay mawawasak sa mga panahon na darating, pero hindi yung kingdoms na ang Diyos ang siyang magtatayo. It will endure forever, sabi dyan, it will establish. Sabi dyan, I've sworn to my servant, your seed I will establish forever, and build up your thrones to all generation. Hindi ito matapos, hindi ito magtatagal in 1 generation, in 2, 3, 4, 5 generation. Manatili ang kingdom na ito in all generation. It will not be destroyed dahil Diyos ang magtatayo nito. At ito'y ginawa ng Diyos, na isa katuparan sa panahon ng Christ ay dumating. Let's read Luke chapter 1 para bigyan ng diin ang bahagi na ito. So pansinin niyo mabuti mga kapatid, even in the dreams of Nebuchadnezzar, nakita ni Daniel, gaano kasarap ang mga kaisipan ng Diyos, ang kanyang mabubuting plano sa kanyang mga hirang. So Luke chapter 1 verse 30. Then the angel said to her, to Mary, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, sabi dyan, you will conceive in your wombs and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Ano itong ginagawa ng anghel? Ang Diyos ay nagre-reveal. Yung mga bagay na nakita ng Haring Nebuchadnezzar, dumarating ang panahon, God will set His kingdom. Sa panahon na yun ay pinakita na, pinasilip na kay Daniel. God will set His kingdom. Hallelujah. At ito'y manatili magpakailanman. At sabi dyan, tuloy natin, behold, sabi dyan, you will conceive in your womb and bring forth a son, shall call his name Jesus. He will be great. The Lord will be great in His glory. Sabi dyan, and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. So yun, binasa natin sa Psalms 81 to 89. Ang fulfillment is si Christ. And sabi dyan, He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end. Ang kaharian na ito na ang Diyos ang nag-establish ay hindi matapos. There is no end. Ibig sabihin, kapag ito'y na-set sa panahon na si Kristo ay dumating, ipinakilala ang kaharian ng Diyos. Anong ginawa doon sa isang bato na hindi daw ginawa ng kamay, sabi doon sa dream, ay tumama doon sa paa na partly clay and stone at nawasak, na-crush down yung image. Hallelujah. Ang lahat ng ginawa at gagawin ng tao, ginawa at gagawin ng tao ay iwawasak ng Diyos pag dumating ang kanyang kaharian. Lahat ng wisdom of man ay wawasakin ng Diyos in His own wisdom na kanyang salita, na kanyang kaharian. Walang sino man na makakatayo sa karunungan at kapangyarihan
ng Diyos sa panahon na yan. At ang sabi dyan, He will reign and His kingdom will be no end. So that is Christ. Revelation 11:15, sabi dyan, then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of Christ, and He will reign forever and ever. So darating ang panahon, ma-establish ng Diyos ang kanyang kaharian sa langit at dadalhin niya sa lupa sa magitan ni Kristo. At kung inyong naintindihan ang ating pinag-usapan mga kapatid, kahit sa panahon ni Daniel, ipinakita na ng Diyos ang kanyang great plans. God can divulge secret. Hindi ito kayang gawin ni Daniel, pero kayang gawin ng Diyos. Mga kapatid, we're looking for a day. Ang sabi natin, ada rin ng mga awit, last Sunday, some golden daybreak. Sino may pag-asa sa gabi ito? Jesus will come sa kanyang iglesia. At ang kanyang iglesia ay kanyang dadalhin in His presence, in His glory. Kung paano ano siya, sabi ni John, ay magiging gayon din tayo. Kung paano si Kristo ay maluwalhati, ang kanyang iglesia din naman ay magiging maluwalhati sa panahon na yun. And this is the kingdom of God na ginawa niya sa buhay natin, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagliligtas, ang kanyang kaharian, ang kanyang plano, ang kanyang mga gawa ay minsan nang pinakilala way back sa panahon pa ni Daniel. Because only God can reveal secrets. Yung mga malalalim na mga bagay, sabi nga ni Paul, yung binasa natin kanina, pagkalalim ng mga kaisipan ng Diyos. Pero ang Diyos ay mabuti na Diyos na nagpapakilala. Ano sabi doon? Verse 22, balikan natin yun. It is He who reveals the deep and secret things. Ginawa niya sa panahon ni Daniel. Maaring si Daniel ay wala pang malinaw na nakikita about this kingdom na darating na kaharian ng Diyos. Pero meron siyang pag-asa, it will happen. Ito'y mangyayari. At ang history ay natapos na. Pinangyari ng Diyos when Christ came. At salamat dahil tayo ay nakabahagi sa kaharian ng Diyos. Sinong nagagalak sa gabing ito? Tayo nakabahagi sa kaharian na ito. Ano sabi ni Pablo? We receive a kingdom na hindi matatapos. Tumanggap tayo ng biyaya na mula sa Diyos. Tumanggap tayo na hindi birong pagkaunawa, pagkakilala sa mga plano ng Diyos. Hanggang sa makita natin that this vile body, hindi pala tayo manatili in this earthen vessel. Salamat, mayroong revealing word. May salita siya, nagsabi, ang mahinang katawan na ito, ang katawan na ito na mahina sa maraming mga bagay. Mababa ang kalagayan, isang araw ay dadalhin ng Diyos sa isang maluwalhati na kalagayan. At ang sabi ng ating inawit kanina, it will be worth it all. Hallelujah. Yung mga pagluha ninyo, yung mga pagtangis, yung mga kabigatan, lahat ng bagay na ito, it will be worth it all sa panahon when we see the Lord. When we see Christ in His glory. And to think na ang mga bagay na ito ay minsan ang ipinakita ng Diyos. Way back sa panahon pa ni Daniel, the time will come. Dadalhin ng Diyos, o isiset ng Diyos ang kaniyang kaharian in this earth, through Christ. Dadalhin niya, tatawagin niya ang kaniyang mga banal. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga unang mga Kristiyano. The same faith, sabi ni Paul, the same anointing, the same spirit na tinanggap natin, the same baptism. Hindi na bago ang plano na ito ng Diyos until now. Kaya kung sino man ang tatanggap pa sa Panginoong Kristo Jesus, the same thing, you will be baptized in His name. At ang sabi nung narinig natin last Sunday, the promise of God is for you, sa iyo at sa inyong mga anak at sa inyo, na tatawagin hanggang sa dulo ng bahagi ng sanlibutan. So, kung dito ninyo mabuti mga kapatid, how Daniel stand or how Daniel, paano siya nag-react sa bagay na ito.
yung biyaya ng Diyos na kumilos sa kanya. Kung paano niya hinandle ito. Katulad sabi sa inyo kanina, hindi si Daniel nanguna sa kalooban ng Diyos. He just waited for the time na ang Diyos ay mag-reveal ng bagay nito sa kanya. Now, what happened to Daniel? Let's continue sa verse 46 and we will cap this message. Sabi diyan, the king Nebuchadnezzar fell on his face and paid humble respect to Daniel and gave orders to present to him an offering and incense. I'm just thinking, no, mga kapatid, why biglang naging mababa ang puso ng hari? Pero kung ating babalikan sandali, yung verse 36, because, okay, so bago yun, yung 47 muna, sabi diyan, the king responded to Daniel and said, your God truly is a God of gods. So naintindihan o nakita ni Haring Nebuchadnezzar na ang Diyos ni Daniel ay Diyos ng mga Diyos-Diyosan, and Lord of kings, and a revealer of secrets, since you have been able to reveal these secrets. Pwedeng reject ng hari ang interpretation. Pwede niyang hindi tanggapin yung interpretation ni Daniel. But for some reason, he accept it and he believe it. At siya na mismo ang nagsabi na ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos mo, Daniel, ay Diyos na nagpapahayag. Kung ating mabalikan sa nila yung verse 36, ano sabi niya ni Daniel sa hari? This was the dream. At pinakita ni Daniel ano yung naging kalagayan ng kaharian ng Babylon. Sabi diyan, you, O King, are the King of Kings. Kung pag-uusapan yung pagiging hari ng Nebuchadnezzar, siya ay hari ng mga hari sa ibabaw ng lupa, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power and strength, and the honor. Which I believe King Nebuchadnezzar recognized the God of Daniel, na walang ibang Diyos, no, walang ibang bagay ang naglagay ng kaharian nito sa kanya, kundi ang Diyos ng langit. Sabi diyan, to whom the God of heaven has given you the kingdom. Ang Diyos ang nabigay sa iyo ng kaharian, ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng karangalan. Wherever the sons of mankind live, or the animals of the field, or the birds of the sky, He has handed them over to you and has made you ruler over them all. You are the heads of gold. You are the heads, sabi diyan, you are the head of gold. So sa case ng Babylon, which I believe why King Nebuchadnezzar was humbled, because hindi rin niya kaya tanggihan na hindi ito kayang gawin ng tao, kundi ang Diyos ang nagkaloob sa kanya ng ganung karangalan ng kaharian. Na kahit ito ay mabuild as a kingdom at magkaroon ng strength and power ng ruler in all things, kahit man yung mga ibon sa langit ay, could you imagine, ay kaya niyang pasunurin for some reason, dineclare, maaaring kaya niyang turuan ng mga hayop as a ruler sa panahon na yan, pero pinakita rin ng Diyos, pagkatapos mo, may mga tatayo ng mga bagong hari. King Nebuchadnezzar is so humbled. Ibinaba siya ng Diyos, and that's why, ano ginawa niya kay Daniel? Kanyang ipinipromote si Daniel. Verse 48, sabi diyan, then the king promoted Daniel and gave him many great gifts. Hindi niya kayang tutulan ang Diyos ni Daniel. Hindi niya kayang tutulan ang karunungan ng Diyos na ito. Hallelujah. Mga kapatid, kapag ating naunawaan ang mabuting plano ng Diyos, walang sino mang tao o hari o sino man ang makatututol ng mga plano ng Diyos sa buhay mo. Pangyayarihin ito ng Diyos, whatever it takes. Ano man ang mga suliranin, pangyayarihin, gagawin ng Diyos. Ayon sa kanyang plano, ito'y gagawin ng Diyos para sa iyo. Well, in fact, sabi nga ng Scripture, ginawa kanya na higit pang mananagumpay. At sino ang mga paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo? Hindi ang tabak, hindi ang kamatayan, hindi ang kauburan, hindi ang lahat ng mga bagay. Kundi tayo ginawa ng Diyos na higit pa na mapagtagumpay sa lahat ng bagay na ito. Sa biyaya ng Diyos, Daniel was promoted because of King Nebuchadnezzar. Dahil hindi niya kaya tutulan, ang Diyos na ito ang may gawa ng lahat ng bagay. Ang sabi diyan, He made him ruler over the entire province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon. And Daniel made the request of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, Abednego over the administration of the province of Babylon.
while Daniel was at the king's court. So, wala nagawa ang hari kundi siya ay magpakumbaba sa Diyos ng lingkod niya na si Daniel. Mga kapatid, living in this spiritual Babylon, ito rin ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Anuman ang gustong ipahayag ng Diyos, anuman yung mga bagay na gusto niyang ipakita sa atin, wala tayong magagawin kundi sabihin lang kung ano yung ipinapahayag ng Diyos sa iglesia. Kaya nga sabi sa aklat ng Revelation, hear what the Spirit says. Hindi tayo magdadagdag at hindi rin natin babawasan kung ano yung mga plano ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, kung ang kapahayagan ay dumating sa atin, be holy for I am holy, then ayusin natin ating sarili sa harapan ng Diyos. We will stand holy before God, sanctified before God, laying aside all the malice and all these things na pumipigil, sabi ni Paul, para ang Kristo, ang kapangyarihan ay patuloy na kumilos sa buhay ng mga mananampalataya. Living in this spiritual Babylon, we can only speak kung ano yung gustong sabihin ng Diyos at kung ano yung mga bagay na kaniyang ipapahayag sa iglesia. Yung mga bagay na gusto niyang ipakita sa atin sa uling mga araw na ito. So habang tayo nakatira na o nabubuhay, nabubuhay sa uling mga araw, tayo ay tinuruan ng salita ng Diyos to stand firm in the faith. Tumayo tayong matibay sa pananampalataya na ibinigay sa ating mga magulang minsan at magpakailanman, without partially, o without tawag niyan, pagtangi ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo pipili, hindi tayo tawag niyan magdi-decide ng mga bagay para lamang sa ating mga personal na mga pangangailangan. Ang pagtawag ng Diyos, ay masabi ko, it is unsearchable thing. Pero may Diyos na nagpapahayag, may Diyos na nagpapakilala sa atin. Kahit pala gaano kadumi at tawag niyan, kahit gaano kabagsak ang isang tao dahil sa kasalanan, may Diyos na kaya siyang abutin sa kanyang biyaya. Kahit gaano karumi ang buhay natin, ito ay tinapatan ng Diyos na kanyang perfect blood as sacrifice na kayang paputiin ang isang madumi na kasalanan, isang mapulang kasalanan, gaano man ito kapula, ay kayang linisin ang biyaya ng Diyos. It is so unsearchable, it is profound. Pero meron ng ginawa ang Diyos na biyaya para sa atin. So ang Diyos na ito, who is revealer of the secrets, konti na lamang mga kapatid. Ang Diyos na ito, na nagpapakilala o nagpapahayag ng mga sikretong bagay, He unveils knowledge of Himself. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili, ang spiritual truths, ang kanyang kaisipan, ang kanyang kalooban sa magitan ng kanyang spirito. Kaya nga, di ba, sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 2, verse 10, but God has revealed, sa ating panahon, God has revealed it to us by the Spirit. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi natin maunawaan yung mga sikretong bagay, yung mga profound things. Minsan, iniisip lang natin, it is the same faith. Parehas lang naman yan, doon sa mga napuntahan ko na. Parehas ng mga nagbabasa ng Scripture. Parehas ng mga umaawit. Parehas ng mga sumasamba. Yun yung pagkaakala natin. Pero ang sabi rito, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang nagpapakilala nito sa atin. Ang malaking kaibahan ng panampalatayang ito, there is a Spirit that reveals kung bakit tayo natututo sa mga salita ng Diyos, kung bakit tayo lumalakad, nagtatapat sa salita ng Diyos. While the others, habang iba ay nagpapakilala, they were Christian, they were believers, pero yung buhay nila ay hindi nagre-reflect ang salita ng Diyos. So there's something
different sa bagay na ito mga kapatid. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na manahan sa atin to reveal His Word, the deep things of God. So anong purpose ng kapahayagan na ito na mula sa Diyos? Things are revealed so that people can understand, like Daniel, and obey God's Word, walk in faith, and to know His will. Kung bakit ang Diyos ay nagpapahayag para ang mga tao ng Diyos ay makaunawa ng kalooban niya at lumakad sa pananampalataya. At tingnan niyo yung mga tao na nakapos sa kapahayagan, kulang sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos. They're just walking, sabi ng Biblia, sila ay lumalakad ayon sa kanilang pagkilos ng laman. As a carnal, they walk like them as a carnal, sabi ni Paul. Pero sabi ni Pablo, we are not carnal. We walk by faith, not by sight, sabi ni Paul. At ang panampalataya na ito is a revelation para sa atin sa uling mga araw na pinakita ng Diyos sa iglesyang ito, sa panahon natin, and we're glad for it, mga kapatids. Deuteronomy chapter 29, verse 29, sabi dyan, the secret things belong to the Lord. Kayo dahil sumasampalataya, mga kapatid, the secret things belong to the Lord, our God, but sabi dyan, the things revealed belong to us and to our sons forever, so that we may follow all the words of this law. Sabi ko sa inyo kanina, God can use a vessel. Ginamit niya even King Nebuchadnezzar, but it doesn't mean na ang hari ay bahagi sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Pwede siyang gumamit ng mga tao, mga ordinaryong tao para magpakita ng mga visions. Actually, nagkakalat yan sa internet, sa YouTube. May mga tao na nakakita ng mga visions, ng mga mangyari. Ang ilan sinasabi, ito yung nangyari sa bansang Pilipinas, ay nakita na yan last year ng mga nakakita, mga nag-i-interpret. And so what? Kung ikaw ay may nakitang vision, it doesn't mean na ikaw ay bahagi na sa planong kaligtasan. Pwede ka maging vessel. Pero ang sabi dyan, ang mga kapahayagan ay belong to us. Sabi dyan, to our sons forever. Ito ay para lamang sa mga pinili at hinirang ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus, my sheep will hear my voice. Tunay yung mga tupa lamang ang dumirinig sa tinig ng Panginoon. At hindi lang sila dumirinig, sabi ni Jesus, and they follow me. I know them and they follow me. Are you following the Lord, mga kapatids? At kung tayo ay mga sumusunod kay Kristo, sumusunod sa salita ng Diyos, then tayo ay katulad ni Daniel. There must be a character. Kapag meron tayong hinihiling sa Diyos or may mga bagay na ipinapunaw ang Diyos, ibaba natin ating sarili and let the wisdom of God reign sa buhay natin. Bayaan natin ang karunungan ng Diyos ang tumayo sa ating kalagitnaan. Bayaan ang wisdom ng Diyos ang gumawa, kumilo sa buhay natin, mga kapatid. I-lay aside muna natin ang ating mga sariling karunungan, ang ating mga sariling kaisipan, ang ating mga sariling pagpapasya. Laying aside all these things. At hayaan natin ang Diyos na marunong matalino ay mag-reveal pa ng mga mabuting plano sa panahon na darating. So like Daniel, he worshiped, he praised his God, the God of Israel, the God of his fathers. Sabi sa verse 20, Daniel chapter 2, may the name of God be blessed forever and ever, for wisdom and power belong to Him. Sa gabing ito, we will all declare and proclaim, we will all say that wisdom belongs to our God. Tayo ay walang anumang karunungan. Ang karunungan na meron tayo ay ang wisdom ng Diyos sa magitan ni Kristo. Christ became our wisdom. Ang sabi pa dyan, na kung ating babalikan ng ilang mga talata dyan, he praised and worshipped. So balikan ko lang yun, no? Bago natin lubusang tapusin. Verse 21 or 22, he reveals deep and secret things, knows what is in the darkness, and light dwells with him. And Daniel began to thank the Lord. Sabi niya, thank you and praise you, O God, of my fathers. You have given me wisdom and might and have
and have now made known to me what we ask of you. For you have made known to us the king's demands. Walang ibang dapat papurihan at pasalamatan kundi ang Diyos na nagkakaloob ng karunungan sa kanyang iglesia. Ang sabi sa Santiago, kung kayo ay walang karunungan, humiling kayo sa Diyos at ang Diyos ay magkakaloob sa inyo. Amen po ba mga kapatid? And it's about time to stand up sa truth, sa faith na ito. Whatever it takes, ano man ang mangyari, God can reveal His word to us. Hallelujah! At ang Diyos ni Daniel ay Diyos natin sa uling mga araw. Hallelujah! Hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo pagkukulangin ng kapahayagan sa uling mga araw na ito. Believes, accept Christ. Kung hindi mo pa tinanggap ang Kristo sa buhay mo, tanggapin mo ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian na ito ay hindi kayang gibain ng tao. Hindi kayang i-dominate ng sinuman. Walang hari, walang kaharian na kayang kontrolin ng kaharian na ito. Sabi ni Pablo, let the mind of Christ be in you. Ano ang kaisipan ni Kristo? Ang mababa kaisipan na siya ay nagpakababa hanggang sa kabatayan para sa ating mga kaligtasan. Ating palapakan po yung mga kapatid, and let's give Him a praise and honor. Let us all stand, tayo magsitayo sa kaniyang banal na presensya. Hallelujah. Tunay ang Diyos ay karapat-dapat in all praise and worship. Salamat sa Diyos na nagpapahayag, nagpapakilala. Gaano man kalayo ang panahon, gaano man kalawak ang mga bagay na ito, God can still reveal the deep secret ng mga bagay na ito. Let us all pray, aming Diyos, na mabuti at dakila sa lahat. We give all the praise to you, Lord. Salamat, Panginoon, sa wisdom. Salamat, Panginoon, sa revealing word na iyong pinagkaloob. Panginoon, napakahaba ng mga panahon na nakita namin sa iyong kasulatan. And all these words, oh God, ay karapat-dapat lamang ibalik sa iyo dahil ikaw ang Diyos na nagpahayag ng maraming mga bagay. With all these kingdoms, Lord, with all these rulers na lumitaw sa sanlibutan. Lahat sila ay nag-flourish, lahat sila ay sumagana. They have time to rule over. Sinakop nila maraming mga bansa, mga tao, mga lupain. Pero kami ay nagpupuri, nagpasalamat because meron ka palang kaharian o Diyos. Hallelujah. Na iyong i-establish sa panahon na kalipas. Hallelujah. At ang sabi mo sa iyong salita, you will reign forever, O God. This kingdom has no end. Hindi na ito matatapos. At hindi ito kayang wasakin ng sino man. Hallelujah. And we receive this kingdom sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus. And we are part of this kingdom, O God. Dahil ang sabi ng iyong likod Apostol Pablo, na kami, ang aming pagkamamamayan ay hindi sa sanlibutan ito, kundi doon sa makalangit na dako. Kaya purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka sa iyong kabutihan, sa iyong mga gawa, sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Sino kami para iyong isipin, O Diyos? Sino kami para makabahagi sa iyong mga plano? Salamat dahil kami ay bahagi ng iyong mga hirang. Pinili, O Diyos, sa panahong nakalipas, bago pa man lumitaw ang sanlibutan, ay nakilala mo na ang bawat isa. Nakilala mo na ang iyong hirang, O Diyos. Kaya purihin ka, amang banal. Sa iyo ang lahat ay aming ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Salamat, O Diyos, for giving us this words, this wisdom, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo na nagpapakilala, na nagpapahayag. Salamat, O Diyos, ay mabubuting plano. Kami, O Diyos, ay may pagkakatiwala that you are able to do all these things, O God. Magagawa mo lahat ng bagay ayon sa iyong salita, ayon sa iyong pangako. Bless the church and bless your people with your word. Purihin ka, luwalhatiin ka. Maingat naming binabalik sa iyo ang lahat ng bagay. Papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Natin magsabi ng Amen. Amen.